So, ayan po, no, good day, welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated po tayo every time na may bago tayong upload. So, yeah, today, nag-revisit ako sa Remotas and may nag-pop out regarding sa LiDAR Llama ata. L-A-M-A, yung spelling ng Llama. So, LiDAR Llama yung project ngayon. So, I don't know kung open pa ba until now. So, share ko lang sa inyo. So, punta tayo dito sa start tasking. Click muna natin. So, ayan, available pa nga. Ayun, LiDAR spec document. So, may mga update sila regarding sa mga incline na mga object. So, meaning angle, nakaganyan. Tapos dito yung kotse. Ito yung kotse, nakaganyan. Sabihin natin, ito yung kotse. Na ganyan. So, yung pag-cuboid nyo, nakaganto dapat, nakaganyan. No? Di ko lang siya nabasa, di ko rin siya na-screenshot, pero ganito yung nakita ko sa ano. Di ko nabasa yung details. Na-delete ko lang agad. I mean, na-close ko. So, di ko siya na-record. Pero ito yung ano, mga update. Marami silang update. Yan. So, basahin nyo lang yung mga update. You can learn more about LiDAR light. Dito sa taas. Basic lang naman. Kung palagi ka nang nagla-LiDAR, maiintindihan mo na yung ano, yung mga dapat gawin. Actually, hindi sa basic. Basic lang sabihin, pero pag nandun ka na sa actual na task, medyo mahirap din eh. Lalo na pag marami. Pero may isang ano ako task na naipasa na at naka-receive ako. Medyo maliit nga lang kasi nga 3 frame lang yon. Though, yung point is naka-receive, meaning tama yung ginawa ko. So, kaya nasabi ko rin na medyo basic na, no? So, I don't know kung kaya pa rin ba until now kasi kung maraming frame to, baka di ko kayanin. Pero that time, 3 frame lang eh. So, ito dito nakalagay in attributes. So, gagamayin ko ulit itong ano, yung gagamayin ko yung interface niya kasi medyo matagal na rin akong hindi nakapag-LiDAR. So, ganun pa rin naman, yan no. Ito mga yung unmounted motorcycle dummy. Pero kalimitan wala namang masyadong motorcycle. Mostly kotse talaga. Mostly vehicle. Ito mounted na ano to, bicycle. 2 or 3 wheel. Yan, basahin niyo lang para maintindihan niyo. Bicycle dummy, pedestrian. Hanapin ko yung link nito kasi hindi ko mabasa dito sa loob ng maliit na box. May link to eh. Ewan ko lang kung saan. Baka nasa dulo. Hanapin natin. Back to top. Baka dito siguro. Ito nga. Mga contents. Global annotation. Suggested flow work. Ito, suggested flow work. Right click nyo lang yan. Then, mapupunta tayo sa docs. Yan. So, ito yung suggested na ano. Ito na yun. Ito na yun lahat. So, nakalagay na dito lahat, no? So, dito mo, before ka mag-start ng task, i-open mo, right-click mo muna itong suggested flow, workflow. Suggested workflow para ma-open mo ito dito. Kasi, bawat galaw mo sa loob ng LiDAR, dito mo pagbabasihan. Sabihin natin, nakalimutan mo, ano itsura ng ano? Or ano yung suggested na, ayan dito, add suggested frame or sizing. So, may mga suggested size yan. Ayan dito, yan, kalagay. LiDAR points are not clear. Adjust point size values.
to make it easier to see. So, yan, may tips sila dyan. At dito may suggested, ayan o, object has at least 5 LiDAR points, meaning tuldok, ito mga tuldok na kulay red, yan yung LiDAR points. So, dapat at least 5 tuldok ang makita mo bago mo siya makonsider or makounted na isang object. So, kung below 5, hindi siya object. Though, nakita mo siyang kotse talaga sa picture. Pero pagdating sa object, LiDAR points, less than 5 siya. So, yung nakita mong kotse, hindi mo siya cuboid. Cuboid meaning yung i-box mo siya. So, hindi mo siya i-cuboid kasi hindi naman umabot ng 5 points. So, yun yung LiDAR points, no? So, in a frame. So, yan. For 3 frame tasks, annotate only the second frame. So, yung tatlong frame, ito yung naipasa ko na binigyan ako ng payment. Naka-receive tayo ng payment dito. Ito yung naipasa ko. So, kung tatlong frame lang yung task na binigay sa'yo, annotate mo lang yung pangalawang frame. I-ignore mo yung first frame, i-ignore mo yung third frame, focus ka lang sa second frame. Pag annotate mo na yung second frame, submit mo na, wag mo nang pakialaman yung first frame at saka second frame. Focus ka lang sa second. Again, sorry. Focus ka lang sa second, wag mo nang pakialaman yung first frame at saka yung last frame na third frame. So, second frame lang yung i-annotate nyo. Lagyan nyo ng cuboid lahat ng object na nakita nyo dyan, pati yung poste, etc. Baka naka-parking na mga kotse. I-annotate nyo, i-send nyo. Kasi, yun lang yung kailangan. Yung second frame lang. Kapag 30 frame, malaki bigayan dyan. Medyo not totally malaki, pero saktong meron ka na di ka naman lumalabas, no? Saktong na hindi ka na nag hard labor sa labas para lang ma-earn yung kinita mo dyan sa 30 frame. Ang pinakamalaki talaga na bigayan, ang sabi ng kaibigan ko, 300 frames or mga nasa 100 plus na frame. So, yun yung dyan. Then, meron silang medyo may mga mga master moves sila na ginagawa doon na medyo hindi ko pwedeng sabihin. May may diskarte sila para mapabilis nila yung workflow nila doon, no? So, kaya nilang gawin na mabilis 'yon. Sinabi niya sa akin, shinare niya, pero hindi naman siya illegal, pero di ko lang siya sabihin kasi baka kasi misinterpret niya yung yung paano niya ginawa, at baka instead na potential pang profit kayo sa ginawa niyong task, kung susundin niyo yung sasabihin ko kasi i-share ko sa inyo, baka di niyo rin makuha yung pinaghirapan nyo kasi nga sinunod nyo yung sinabi ko, which is medyo mahirap din gawin yun, no? Kasi sila expert na sila doon. Actually ako hindi ko rin, I'm not planning to use it as well. Pero shinare niya lang na pwedeng gawin to ganyan. So yun. Pero hindi ko gagawin. Hindi ko rin share kasi nga baka madali tayo doon na hindi naman totally madali na ma-flag, pero madali tayo kasi sa kagustuhan nating mapabilis, yung pinaghirapan natin magiging waste, no? Ka-convert sa waste tuloy yung task natin na ginawa kasi nga di tayo masasahuran kasi nga may error sa tinuro ng kaibigan ko. Sabihin natin sinunod ko, tapos kung ako gagawa, panigurado may error yan kasi di tayo expert doon. Kung sila gagawa,
panigurado, pasado yan kasi nga expert sila dyan, expertise nila to. So, walang reason na magkamali sila doon. Kasi nga, sa sobrang tagal niya ng nagla-LiDAR, ah, pansit na sa kanya tong mga 300 frame. Ang hirap nun. Tagal nun. Tagal tapusin nun, 300 frame. Sorry. So, yan dito, basahin nyo muna itong mga nakalagay dito kasi baka may update sila. Basahin nyo to. Kasi pagdating nyo dun sa LiDAR app mismo, mahihirapan kayo, matatagalan kayong i-proceed or tapusin yung task kasi nga hindi nyo binasa tong mga task dito, no? Basahin nyo lang, pag nabasa nyo to maiintindihan nyo eh. Masyadong mahaba lang yung itong sorry. Masyadong mahaba lang itong task or yung mga description nila dito. Pero give time to read. Give time to read. Yan talaga pinaka-best na advice na masasabi ko. Give time to read this instruction. Pati ito mga picture. Kasi from time to time, from frame to frame, makikita at makikita nyo itong mga to. At may encounter nyo itong mga problem na nakalagay dito. Kasi nga, ito yung makikita nyo talaga doon. Kasi nga, ito yung binigay nilang mga description. Kasi alam na nila na ito yung mga kalimitang mali na sinasubmit ng mga previous tasker. So, napipinpoint or napipin down nila yung mga common mistakes, no? So, kung yung mga common mistakes, yun yung inalagay nila dito sa task overview. Sa itong parang text na to, no? So, dito nila ipapaskill lahat yung mga common error to reduce the error para lahat ng mga task na sinubmit ma-approve at magpa-profit kayo lahat. So, hindi naman sa mahaba basahin itong mga to pero kailangan talagang basahin to para walang error. Mostly dito itong label definition, ito yung importante. Actually, importante lahat. Pati itong pagbabox ng cuboid. So, ayan. Proper sizing. Ito, importante to. Ito. Our cuboid should not have no more than 20 centimeter of space between the cuboid border and the points. So, meaning, ito dito yan. Makikita niyo yan dun sa sa sidebar sa right side. Meron yan doon nakalagay. Itong mga ito. Yan. So, i-ano niya lang, sabi na i-synchronize niyo lang frame to frame kung maraming frame. Synchronize niyo na lang yung size nitong ito. Meron naman dito yan, ayan. Synchronize niyo lang. Kung hindi siya totally pareho sa previous na frame, at least ilagay niyo siya sa size na malapit lang sa kanyang previous size. Pero pwede nyo naman i-edit yan manually. I-input nyo sa keyboard yung size na gusto nyo para synchronize lahat. So, kung i-synchronize mo lahat yung mga sizes na yan, pagdating sa mag-check ng task mo or mag-i-evaluate, pasado kasi pagdating sa checker, sisilipin niya yung mga size. Pagsilip niya, okay naman. So, sige, pasado na to. So, yun. Yan ang ito, 1.85 yung width. Tapos, yung length naman, 4.6. So, makikita nyo yan. Makikita nyo yan sa upper right. No? So, 1.85 meter yung lapad. So, ganito yan. Ito, 1.85. Sabihin natin papunta doon yung kotse. So, ito yung kalsada. Pag ganyan. No? So, ito yung 1.85. Yan. Tapos, ito.
Tapos yung length naman, yung haba, 4.6. Ito, 4.6. 4 tragis. Yan, 4.6 yung haba, meters. So, magkabilaan yan, pati dito, pareha din, 4.6. Ba't kaya nawawala yung ano? 4.6 meters. Ito, 1.8. 1.85. So, 1.85 yung lapad. Yung haba naman, 4.6. So, meron na tayong haba. So, yung height na lang yung problema. So, 1.6 yung height. So, meaning, magiging ano siya, may dimension siya. No? So, kikreate ng paangat yan. Ganyan. Tapos, atras dito. Ganyan. Tapos, atras dito. So, itong dito, from here to, ito dito sa bottom na to, from here, papuntang taas, yan yung height. No? So, yan yung height. So, yung height natin is nasa 1.6 meter. Ito. So, nasa 1.6. So, to make it clear, so, yun yun, no? 1.6. To make it clear, kung naka-side view tayo, ganyan yan. Sa side view, ito yung 1.6 meter. Tapos, yung haba naman, dito, 4.6. So, side view yan. Yan lang yung makikita mo kasi hindi mo na makikita yung lapad niya kasi nga hindi naman siya naka-dimension. Meaning hindi siya 2D lang to 2D. So, hindi siya 3D, 3-dimensional, no? So, kung gagawin natin siyang 3-dimensional, ang mangyayari dyan, magiging ganito. Yan, 3-dimension na yan. Yan. So, yan. So, pag ganyan yung hitsura, makikita mo itong likod, ito dito. So, meaning, visible yung lapad, no? So, makikita mo yung lapad niya. So, itong area na to, i-shade ko na lang para mas malinaw. Kasi baka di maintindihan. Yung area na yan, nasa 1 point ano yan. Ito yan, yung lapad. 1.85 meters yung width. 1.85 meters yung width, no? So, yung width, ito yung length, ito naman yung height. So, basically, sa mathematics, it is an area of square. Rectangle, square, pareha lang naman yan. So, yung formula niyan, length times width times height. Length times width times height equals area of square. Okay, so yan yung formula ng makukuha mo yung size ng, total size ng itong isang buong box. So, kung i-compute mo yan, out of the topic na to, pero explain ko lang para maintindihan nyo. Kung i-compute nyo yan, 4.6 yung length nasa taas. So, ito yung L. I-multiply mo siya sa width, which is itong sa width 1.85. So, i-times mo siya sa 1.85. Tapos, i-times mo siya sa height times 1.6. So, yung total size ng square na to, or rectangle na yan, 13.61. So, yan yung computation. So, yan yung logic dyan para maintindihan nyo talaga paano siya gawin pagdating doon sa LiDAR.
para maintindihan nyo bakit merong length, merong width, merong height. Importante yan kasi yan, nakalagay naman dito, importante yan kasi yan yung required lang nila na size, no? So hindi ka pwedeng lumampas sa itong dito sa taas rooftop ng kotse. Hindi mo pwedeng ilampas yung height sa 4.6 kasi babagsak ka pag nilampas mo yan. Ito lang yung recommended nila. Ayan o. For objects with incomplete points, it is recommended to use a standard size of 1.85 yung lapad, 4.6 yung length, yung haba, tapos 1.6 naman yung taas. That is for hindi well detailed yung cuboid niya, meaning hindi sa kagaya dito itong itsura nito na makikita mo talagang parang kotse talaga, no? Pero pagdating dito limang dots lang yung nakikita mo, valid yan, cuboid yan, so ibabox mo yan. So paano mo siya ibabox kung di mo siya detail kagaya dito sa taas? So dito papasok itong 1.5, 1.85, 4.6 at saka 1.68, 1.6 meters na height. So dito mo siya i-input, no? So ito yung standard size niya. Kasi sa picture makikita mo yan, uy may kotse doon, uy may cuboid, umabot ng 5 dots. So ibabox ko to. I mean may LiDAR points. 5 LiDAR points. Kailangan kong i-box to. Paano ko i-box to? Hindi ko maintindihan saan yung nito, saan yung gilid, saan yung mga nito. So pag ganyan, may standard silang size na sinusunod, no? So basically, kung itong fully detailed na LiDAR points, ibabox mo siya, supposed to be dapat hindi siya bababa sa 1.85 yung width, yung lapad. Hindi rin siya bababa sa 4.6 yung length. Hindi rin siya bababa sa 1.6 na height. So yan yung idea dyan. So kung may basis ka, ito take note na to. Take note nyo yan kasi gamit na gamit yan kapag nagbabox na kayo ng LiDAR points. Itong gawin yung basis sa pagbox. Ganyan lang kalaki yung i-box nyo. If ever may mga LiDAR points na lagpas sa standard size, ayos lang yan as long as hindi siya totally malayo sa standard size. Kahit sabi natin itong vehicle width is umabot sa 1.99 or 2.0, medyo ayos lang siguro yan kasi may nakikita naman kayong mga LiDAR points, no? So may nakikita naman kayong tuldok. So kung may nakikita kayong tuldok, ayos lang yan. Ipasok nyo yung mga tuldok kasi nga part ng yan, part ng kotse or yung object. So yan yung dyan yung ilagay. Okay, so ito medyo natagalan tayo dito kasi ito talaga yung pinaka-importante kasi ito, importanteng detail kasi ito na kailangan mong intindihin kasi frame to frame yung size nitong kotse na to. Sabihin natin ito may nakita kang sabihin natin Vios, Toyota Vios sa frame 2. Pagdating sa frame 3, kung ano yung size doon sa frame 2, pagdating sa frame 3, ganon din yung size na ilagay mo. So meaning, to make it right, i-manual input mo siya sa upper right ng tool. No, sa upper right ng tool, i-manual input mo siya para synchronize yung size. Kasi pagdating sa checker niyan, iba-ibang size nito, umabot ng 3.0 yung lapad nito sa umpisa. Tapos pagdating sa pang-4, pang-5 frame, naging 2.9, 2.5. So iba-iba yung size mo. So meaning hindi accurate yung mo, gawa mo. So dapat pulido yan. Kung ano yung size mo sa first frame, dapat synchronize yan. Second frame, third frame, fourth, hanggang sa matapos ka. Kasi isang kotse lang yung frame mo eh. No, hindi pwedeng iba-iba yan. Isang frame lang, isang kotse lang yan. So hindi pwedeng iba-iba yan unless kung malayo na siya. Sobrang layo na. Doon medyo
mag-iiba na yung size ng LiDAR points. So, kailangan mo siyang ipasok sa standard size, which is ito. So, kahit malayo na siya, may standard ka pa rin susundin na size. So, why not? Gawin mo na lang ganito lahat, no? So, kung nasa pinaka-zoom ka naman na frame, tapos nakita mo yung mga LiDAR points umabot ng lagpas 1.85 yung width, ayos lang yan kasi fully detailed naman yan eh. Ang ito lang is hindi siya totally fully detailed yung LiDAR points kasi nga nasa malayo na siya. Pero the same car pa rin yung ina-annotate mo, no? So, dito papasok itong mga standard size. Okay, so, hope naintindihan nyo. Ipapakita ko rin naman yan. So, medyo matagal, no? Pero sige lang, ganyan talaga, matagal talaga yung explanation kasi pera naman to, no? Kailangan natin intindihin yung mga pinagkagawa natin para di tayo ma-kick out. Nang kick to mga to, yung yung mga project, pag hindi pulido palagi gawa mo, i-kick out ka niyan. Hindi ka na makabalik, hindi ka na bigyan ng task. So, dapat intindihin talaga, no? What else? Ito, sa ano na to, sa inyo na to, kaya niyan intindihin to. Basahin niyo lang. Hindi ko na basahin, hindi ko na totally explain to. Yun lang naman, technicality, yun yung pinaka-importante doon. So, yun. So, punta na tayo sa ano. Ito, auxiliary. Auxiliary meaning tao yan. Auxiliary. Ay, hindi. Pedestrian pala yung tao. Ito, ayan. Sorry. Pedestrian yung tao. So, pag may nakita kayong tao, i-box nyo. Pedestrian. So, etong tao lang, hindi ko alam kung pasok ba siya dito sa standard size. Ito dito. Kung ito ba yung size. Kung gaganituhin mo rin ba. Siguro, sundin nyo na lang din to pag may nakita kayong tao na nasa malayo. Pero, I doubt na may ganong scenario. Mostly kotse talaga. Kung may tao naman, i-label nyo, pedestrian, tapos, box nyo siya. I-box nyo. Kagaya nito, ayan, naka-box. Pero ito, pedestrian in a wheel. So, wheeled pedestrian. So, ibang label yan. Dapat i-label nyo yung mga nyo. Kasi, pagdating sa next frame, hanapin nyo ulit itong wheeled pedestrian. So, kung hindi mo siya i-label, at pagdating sa next frame, hindi mo siya malagyan ng label, bagsak ka na. Pag ganyan. Dapat, first frame pa lang na i-label mo na siya. Para pagdating sa second frame, hahanapin mo na lang siya at i-label tapos i-annotate. Itong auxiliary object naman yan, ito. Ito lang ito-tackle ko kasi ito yung medyo, may dagdag silang hayop. Ito wala to nakaraan. So, diba may mga update talaga sila. Ito pa, wala din to nakaraan, no? Itong ganitong parang bago to, wait lang. Traffic sign. Nasa kotse. Ayos oh. Ito wala, di ko pa nakita to nakaraan. Ito meron na. Ito medyo naka-overhead sign. Medyo din to, medyo nakakalito din to minsan. At yeah. Mahirap yan, overhead sign kailangan basahin mo ulit. Basahin mo ulit to. Bago ka Kaya sinasuggest ko na i-open nyo muna itong number 3. Suggested workflow. Right click nyo, then open new tab para pag nandun na kayo sa ganito, nakaganito na yung nyo, pwede nyo hanapin dito sa sa loob para maano nyo. Ayan inulit-ulit dito yung sizing Sizing. For far away vehicle with incomplete points, use the standard for vehicle. Vehicle pala talaga yon. So, hindi siya applicable siguro sa pedestrian. Ito, invalid cuboids. Garbage bin should not be included. They are not auxiliary. Okay. Kaya pala na hindi ko na ipasa yung
yung isang task ko dito. Ibang ano yon, sa Panda ata yon. Sinali ko yung ano eh, garbage bin. Hirap pa naman i-annotate nun. Kada frame gumagalaw eh. Tapos biglang lumalayo. Sabi ko, hirap nito ah. Pero ganyan talaga, umpisa mahirap talaga yan. Pero pag nasanay ka na, madali na lang yan. No. Wag niyo lang ano, ang advice ko lang, wag niyong madaliin. Kung kung hindi mo kaya, kuha ka lang ng isang task, tapos antayin mong maipasa. Pag nabigyan ka ng sahod, meaning tama yung ginagawa mo. So, kung tama yung ginagawa mo, pwede kang mag-attempt ulit ng panibagong task or second task. Kasi, may ano ka na eh, parang alam mo na yung ginawa mo nakaraan. Tama, nasahuran ka. So, potential, yung gagawin mo ulit ngayon, potential na tama ulit. So, wag mo lang wag mong i-spam na pagkatapos mo ng isang task. Proceed ka ulit sa panibagong task. Tatapusin mo yan, then pag natapos na, proceed ka ulit. Di mo inantay yung yung payment, no? So, for me, advisable, antayin mo muna yung payment. Gawa ka ng isang task, antayin mo yung payment. Pag naibigyan ka, gawa ka ng panibagong task. Then, since nabigyan ka na sa first task mo, nasahuran ka na, wag mo na antayin yung payment sa second task kasi alam mong tama yung ginawa mo eh. So, pwede ka na mag-proceed sa next task. Then, proceed ka ulit. Then, proceed. Kasi, may proof ka na tama yung pinagagawa mo eh. No? So, kung hindi ka pa nasahuran, wag ka munang mag-proceed sa next task. Kasi, potential, kung gagawin mo yan, tas mali pala yung first task mo, tas mali na lahat, potential ka ma-kick out sa LiDAR. Di ka nabibigyan ng task. Kasi nga, puro mali yung yung pinagsasubmit mo. Meaning, spammer ka. So, ma-flag yung account mo, wala na, di ka na mabigyan ng LiDAR. So, yan yung ginagawa ko, kaya nabibigyan ulit ako ng task. Kasi, naipasa ko naman yung isang task ko. Though yung mga first mga attempt ko, first and second attempt, mali. Di ako nasahuran. Sa pangatlong task, nabigyan ako. Meaning, tama yung ginawa ko. So, kaya, nabigyan ulit ako ngayon. Kasi, yung mga first na mga project, tapos na eh. Yung first project na 30 frame, di ko na ipasa yun. Malaki bigayan siguro doon kasi 30 frame. Di ko na ipasa yun. Pero may learnings ako nakuha doon. Yung pangalawa naman, hindi ko na ipasa. Maliit lang na frame yun, mga 10, 15. Di ko siya naipasa. Pero may learnings pa rin ako nakuha. Isang task lang pinagkukuha ko dun. Inaantay kong masahuran ako kasi para malaman ko kung tama ba yung ginawa ko. Hindi ako nagja-jump into next task kasi nga baka mali at baka maging reason ng system yon na i-kick out ako sa LiDAR kasi nga puro mali na yung pinagsasubmit ko. Mali na nga yung ginagawa mo, sinasubmit mo pa. Dinadagdagan mo pa. So, kumbaga, parang di ka para dito. Kasi puro mali yung sinasubmit mo, tas alam mong di ka pa sure sa pinagagawa mo, sinasubmit mo na. So, ang ideal talaga, antay mo munang masahuran ka sa isang task. Kapag hindi ka nasahuran, meaning may mali sa ginagawa mo. So, basahin mo ulit itong mga nasa workflow nila. Intindihin mo lang yung workflow. Pag naintindihan mo, magiging madali na yung next na project. Wag mong intindihin na wala na, ubos na yung project ng LiDAR. Baka di na ako di na ako mabigyan. So, lulubusin ko na to. Hindi. Ang gawin mo, kunin mo lang yung sa tingin mo kaya mo gawin. Kasi from time to time, may mga project naman palagi si LiDAR. Kagaya sa akin, pang-apat na beses ko natang project to na na-receive. First, second na mga project na binigay sa akin, hindi ko na ipasa. Pero binibigyan ulit ako. Kasi, di naman ako nag-spam. I'm in the process of learning. So, pag send ko, submit. Then, di na ako nagtatask ulit. Inaantay ko masahuran ako.
Ang hirap kaya sabihin mo 30 frame, ang hirap nun, tas gagawa ka ulit ng panibagong task, 30 frame ulit, so 60 frame na lahat yun. Tapos yung first frame mo pala, hindi ka nasahuran kasi mali yung gawa mo, so potential, posible, yung second task mo, mali din. Isipin mo 30 frame, 60 frame lahat, dalawang task. Ang hirap nun. Nagpakapagod ka, mali lang yung ginawa mo, di ba? Kaya, think smart para di rin masayang yung ano, yung effort at saka yung status ng account mo. Kasi may status kang protektahan dito sa account mo eh. Sa Remotas. Di naman sila pwedeng maging mabait sa'yo para mag-spam ka na mag-spam dyan na mali naman yung pinagsasabit mo. Di ba? So, yeah. So, punta na tayo sa task na natin to. Para makita nyo yung yung itsura ng nila. So, bibilisan ko lang, baka mag-crash yung ko kasi naka-OBS din ako eh. So, change log. So, ito may mga sila. Ilang frame kaya to? May link to. Ito may link sila oh. Change log, LiDAR light. LiDAR light naman to eh. No, may mga animals no. Ito yung dimension. So, dito mo ilalagay yung size ng Nandito yan, makikita mo yan dito. Pakita ko sa inyo ngayon. Basahin ko lang. Hapyawan ko lang to. Total, lalabas naman to sa next na open ko eh. Hindi ko naman tapusin to ngayon. Kasi hindi rin ako makafocus. So, hapyaw lang. Silip-silip lang. Ito mga adjustment lang sa colors yan. Sige, wala na. So ito yung ito na yung LiDAR. Tatlong frame lang guys. So second frame lang yung natin dito. So i-max ko yung view. So to navigate, press mo lang yung W, S saka D. Antayin ko lang baka naglalag yung ko. Naglalag yung hindi pala naglalag to. So, ayan. Para mag-navigate, press mo lang yung parang nagka-counter-strike ka lang. A, S, D, tsaka W. W yung forward, S yung atras, side step yung A, left, right naman yung D. So, paano i-change yung view nito? Right-click mo lang yung mouse. Yan. So, pag lalabas na yung hand na icon, pwede mo na siyang i-left, drag. Ganyan. Drag left, drag right. So, press long press yung right click. I-drag mo sa left, pupunta sa right yung camera. Then, ipapakita niya sa iyo yung left side ng view. So, i-drag mo naman sa right. Yung mouse, pupunta yung camera view sa left side. Ipapakita niya yung view ng right side. So, yan. So, upper view naman, pag ganyan. Mouse down, upper view. Mouse up, lower view. Yan. So, kalimutan ko, wait lang paano yung nito? Paano yung paangat? Nakalimutan ko yung paangat. Kalimutan yung up. Paano ba yung up? Spacebar naman, autoplay. Yan. Spacebar, autoplay, frame 1 to 3. Ipi-play niya lahat. 1, 2, 3. Yun. Spacebar, 1, 2, 3.
So, di ko lang, wait lang ha, hanapin ko muna yung ano. So, control left click pwede rin, yung right click, same ano lang sila, same function. So, hold right click, left and right, ganyan. Hold, hold left, hold nyo yung control button sa keyboard. Then, long press nyo yung left click. Parehas lang sila ng function ng right click. Left click itong ginagamit ko ngayon. Naka-hold lang ako sa control. Yan. So, right click naman. Left, right, left, right. So, parehas lang. It lang nakalimutan ko yung ano eh. Paano yung akyat? Mhm. Tragis, nakalimutan ko. Paano ba yan? So, 2 oras lang. Dapat tapusin ko to. 2 hours. Lang ya. Paano ba yan? Wait lang kasi nakalimutan ko eh. Sa susunod habang So, pwede nyo i-click yung ano pala, yung camera. So, makikita nyo ilan yung kotse dito. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, mga nasa 7 or 8, 9, 10 yung nasa right side. Sa left side naman, sa outbound, 1, 2, 3, 4, 5, mga nasa 5. So, pagdating mo sa frame 2, parehas lang. Yan o. Frame 2 lang yung i-ano nyo nito. Paano ba yun? So, ito pwede mo i-frame yan, no? Shift C. Skip. Kalimutan ko talaga. Wait lang. Paano ba yung app nito? Okay. So, yun. Naka-ano ka na. Naka-control C. Okay. So, ang ginawa ko lang, pinindot ko lang itong parang may point sa picture. Tapos may nakaano na. May nakalagay na ayan. Ang iniisip ko paano yung up and down nito eh. Wait lang Pipindot-pindot muna ako. Paano kaya yun? Maabot tayo dyan. Yung letter C sa keyboard, yan, ito yung magiging camera siya sa picture. Yung N naman, ano to? Yung N, yung box. Yan. So, pwede nyo i-delete yan. Delete nyo. Pag hindi nyo trip. Ano nyo lang, yan, i-back. Tapos,
Yan, dito. Delete cuboid. Teka lang, isipin ko lang paano yung up and down nito eh. Alam ko na ano ko na dati yan eh. Kasi hindi mahirap kasing i-task na nakaganito, dapat nakaganyan siya. Nakaganyan. Tapos pwede ay, tragis. Ano pala? Damit. Damit soldier. Ano pala? Mouse. Mouse na scroll. Yun. Visit. Nahirapan ako doon. Tragis. Mouse pala. So, yan. Alam na natin yung navigation. So, paikutin-ikutin mo siya. Kaganyan. So, nakaharap na tayo sa etong bilog. Ito yung, kumbaga, kung napapansin nyo yung ano, yung Google Map. Diba? Sa Google Map, at pag napunta ka sa Google Map, may makikita kang mga picture sa bawat area. So, nagpunta ka sa map ng Manila. So, sa Maynila, makikita mo, map lang. Pero pag na-i-click mo yung area, tas i-zoom mo, may i-display siyang picture. Makikita mo yung area ng anong building yung nandito, sa kabila, sa right side, sa left side. Makikita mo. So, yan is kinukuna ng ano yan, picture ng kotse na mayroong parang tripod sa taas niya na mayroong camera. So, ito yan. Itong bilog, yan. No? So, kung i-press C natin, ayan, kita nyo, kotse yan. Sa taas nitong kotse na to na itong kotse na to, ito mismo, itong nasa picture. May ano yan, may tripod siya sa taas. Tapos may camera siya dyan sa itaas niya. So, ang ginagawa niya, ini-scan niya yung area. So, ganyan din yung ginagawa ng Google Map. No? So, ini-scan niya yung area. So, kung may makita siyang mga ano dyan, object, yun, parang ganito yung ano, yung concept. So, itong kotse na to, ang dinidisplay niya lang, itong nasa harap lang. Itong nasa harap niya. So, hindi niya na-display yung nasa likod. Okay? So, paano kaya tanggalin tong ano? Focus beam pala yun. Show device. Show device, itong pinaka ano natin. So, sige, start na tayo ng mag-cuboid. Sorry, medyo tagalan tayo. So, tapos na yung 3 frame. So, second frame lang yung cuboid natin. So, hindi natin makita-kita yung these details dito, no? So, checkin lang natin, isa, kotse to, pangalawa. Ito, parang bus, pangatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 10 kotse nga. Sige, try natin ano dito. Isa natin dito sa malapit. Dapat naka-top view yung ano nyo kasi mahirap mag 3 dimension. So, start na tayo. Click nyo tong plus. Then, start nyo ng i-box. Left click, then drag. Nasa bow tayo ng kotse or sa front bumper. So, left click mo ulit pag natapos mo na yung sizing sa left to right. Then, pwede ka na nakuha mo na yung width, yung lapad. So, kunin natin yung haba, yung length. So, ito na yung length. Then, left click ulit. So, merong length na ako. Papunta na ako sa height. So, yung height, i-move mo lang yung mouse mo from left side or right side. Depende. Left or right. So, i-move mo lang siya. Then, left click. So, may magpa-pop na. Pop out na ganito. So, yan. So, dito sa overview,
mali yung positioning natin. So, hanapin natin yung kotse. Dito muna ako sa side view mag-umpisa. So, idadrag ko siya. Idadrag. Idadrag. So, ayan. Visible na yung kotse. So, isa-sizing natin siya. Ibabagsak natin yung ano niya. Yung size. At ito, ibabagsak din natin. Then, ito. So, yan. Meron na akong size. So, dito, iyayaw muna natin yan. Iyayaw natin yung kotse. Negative 89.8 degrees yung ano niyan. Gawin natin 90. Negative 90. Negative 90. So, may yaw na siya. So, yung negative 90 na yan, consistent yan. Pero, kung maraming frame, dapat consistent na yung negative 90 yan. Then, kasi yun yung direction niya eh. So, 90 degrees yung tinatahak yung daan. 90 degrees ng globe. So, yeah. Pero, isang frame lang naman tayo. So, wag na natin intindihin masyado. So, meron na siyang direction. At, dito na tayo sa sizing. So, local position. Yung X yung width. So, dito tayo sa dimension. Kasi ito yung size. Right? Hanapin muna natin yung ano. Balikan natin yung dito. So, ito yung ganito. Importante itong naka-open tong isang tab natin dito. Para mabalikan mo yung standard na mga size. So, 1.85, 4.6, and 4.85. Ay, 1.85 yung lapad. Okay, 1.85. Sa top view naman, medyo malapad nga siya. Hindi kasali yung ano yung flooring. Hindi kasali tong ito. Hindi kasali yan. Naka-state na yan dun sa text. Yan, pwede nyo i-zoom. Tapos, zoom out. Tapos, i-zoom. Sa pag-zoom naman, may style yan eh. Yan. Zoom in, zoom out. So, yan 1.91, 4.6, and 1.45. 1.45. So, yung height niya maliit. 1.6 yung standard ng height. Pero, dito, ito naman yung nakikita ko eh. So, hindi ko na adjust. Yung 1.91, nasa, ayan 1.85. Okay? So, lampas siya ng 5.1. Lampas siya ng 51 or 0.51. So, ayos lang yan kasi yung lapad niya, yun din naman yung nakikita natin. Pwede na i-adjust pa yan eh. Just make sure na yan. $1.85. Pwede na yan. Pwede na yan. Wait lang Oo nga, pwede na to. So, 1.83. So, dapat dito
So yan, may ano na, kuha na natin yung to height 1.4. Tama naman yung height. Di kasi pwedeng isali tong floor eh. Di pwede isali yan. Not included yan. Babagsak ka pag sinali mo yan. So, di pwede yan. So, tama na to. So, change face. I-change mo yung itsura ng ito. Makikita nyo itong change face. Pag clinic mo yan, itong kulay puti, ayan o. Itong kulay puti, ito sa baba, kita nyo. Kikita sana. Kikita sana, no? Kita naman siguro. Itong kulay puti, lilipat yan. So, click natin. Ayan, lumipat sa left. Click mo ulit, lumipat sa likod. I-click ko ulit, lumipat sa right side. So, dapat itong change face nakaharap sa bumper. Make sure nakaharap sa bumper yan. Ano pa ba? So, wala tayong i-change dito, no? Dimension niya. Local position, yung position ng ano niya. Yung saan yung box nakalagay. No? Meaning saan yung box naka pinpoint. So, ayos lang naman yan. Ayos lang naman ano yan. Kasi na-drag naman natin dito na-drag natin using left and right. No? So, na-drag natin yan. So, goods na yan. Pwede mo nang ilock yan. So, mark as annotated. Check. Label natin. Select an option. Car. Vehicle. So, wait lang. Kung vehicle to, kulay green ata eh. Vehicle. Yun. So, meron na. Na-label na natin. Nalagyan na natin siya ng size dimension. Yung local position naman, drag nyo lang dito yan. Basta maipasok nyo lang yung mga LiDAR points. No need mo nang i-ano tong local position kasi nga by using mouse, then left click mo tong box, maidadrag mo siya papunta dito sa mga LiDAR points. Pag naipasok mo na yung LiDAR points, yung position, tama na yan. Kasi itong position, alam na ng checker yan na ito yung ano mo, ito yung ito talaga yung position ng ano. May ano na sila diyan, may mga position na sila diyan. Alam na nila yan. Importante itong dimension lang. Dimension, yung volume, hindi ko alam itong volume. Itong yaw, importante to. Lalo na pag multi-frame yung itong kotse na to, tas makikita mo siya frame to frame. Maraming frame yung kailangan mo i-annotate. Then visible itong kotse na to. Dapat itong yaw mo consistent 90%, 90 degrees yan. Hindi mo pwede siyang i-change. Consistent dapat yan. So what else? So tama na to. So check na natin. Click natin tong yan. So yan, may na-annotate na tayong isa. So move tayo sa pangalawa. Same lang, press left, click itong plus button. Left click, drag to the right side or left side. Drag to the bottom. So nakuha mo na yung width, kunin natin yung length. Ayan, pasok na yung length, then height. So yun, may length with height na tayo. So ito sa local position, pwede mo i-drag yan. Yan, ganyan mo. So since na kita mo na yung local position natin, spotted na siya, time to reduce or the dimension. So pwede mo siyang manual left click dito, i-zoom mo, huwag mo isali yung floor. Yan. Itong tuldok na to, side mirror yan. Okay, side mirror yan. So huwag mong i-ano yan.
It doesn't matter kung yung picture is hindi tugma sa binabox mo. Importante itong mga LiDAR points. Ito yung kunin mo. So, pansin nyo, may tuldok na plain straight na dot sa baba. Hindi ko sinali. Floor yan. Semento yan. So, hindi ko kasali yan. So, itong isang isang tuldok na naka-separate side mirror yan, kasali yan. Drag pa natin pababa. So, yung lapad niya 2.0. Pwede pa natin i-drag to eh. Palitin pa natin. So, 2.0 pwede na yan. Pasok na yan. Dito tayo sa yaw. Pwede na yan. Huwag na natin galawin. So, makikita nyo naman din dito yan eh. Wait lang ah. Yan o. Pag nagyaw ka, ay nag-change face ka, makikita nyo dito yan. I-navigate nyo lang talaga. Ayan. So, nasa bumper na tayo. Ayan. Lumilipat-lipat yan. So, nasa bumper na. Pwede na yan. Label, vehicle. Yan. So, dimension, 4 point yan. Ganito, ganito, ganyan. All goods na yan. So, check na natin. All goods vehicle yan. Ito, parang bus ata to. Check na natin. Bus nga. Meron tayong bus. Merong bus dito. Laki, ayan o. Annotate natin. Annotate natin tong bus. Ayan o. Ang laking bus nito. Tadan. Haba. So, yan. Kita nyo? Kita na yung bus. Di ata bus to eh. Trailer ata to eh. Ay, trailer. Large vehicle. So, pag label nito, hanapin nyo yung sali natin to. Mag-iwan ka lang ng isang tuldok na linya sa baba. Kaya nito meron tayong 3 tuldok ko. Hindi ko sinali yan kasi ito potential gulong yan eh. So sinali ko yung gulong. Make sure dito sa zoom in nyo lang pag gusto nyo ilipat yung zoom out. Gusto nyo i-zoom ito dito sa bandang gulong sa ibaba, zoom in mo. Tapos pag nakita mo na gusto mong ilipat yung zoom sa taas, di mo pwedeng i-drag yan eh. So, gawin mo, zoom out ka. I-pinpoint mo yung mouse mo kung saan mo gustong mag-zoom. Tapos, dun mo. Yan o, di ba? So, yan ito. Gusto kong i-zoom dito. Tapos, punta ako dito sa gitna. Yan. Tapos, punta ako dito sa baba. Tapos, punta sa taas. Yan, sa baba ulit. Then, sa taas. So, ganyan lang. Kung saan yung mouse, dun siya mag-zoom. Okay, so dito so dito natin pa konti para okay. So ayos lang na mataas yan kasi hindi naman kotse yan, hindi naman vehicle, normal na vehicle yan no? So hanapin natin yung label niya sa mga kotse. Large vehicle trailer or trailer. So nasa label siya ng large vehicle. Wait lang hanapin natin muna. Huwag tayong padalas-dalas. So so okay, so may tayo, may pinpoint siya. Pwede bang ma-picture to? Show camera. Hindi
ko ma-pinpoint kung ano siya eh. Parang trailer truck. Hindi siya ano eh. Wait lang ah. So para maging picture, pwede nitong click tong show camera. Yan. Show camera. Then yan. Or press nyo lang yung C sa keyboard. Yan, C. Letter C lang yung pinipindot ko. Kikita mo nun yung camera to LiDAR. Camera, LiDAR. Camera, LiDAR points. Camera, LiDAR points. Okay? So, kayo magtaka. Para, tinuturo ko na sa inyo yung ideal. Haba naman ito. Ang haba niya, men. So, mayroon pang tuldok dito. Sali natin yan. Dito tayo sa taas. Top view. Mahaba siya, men. 22 yung size niya. So, potential trailer truck to. Pero pag titignan mo dito, hindi naman trailer truck. Parang ano lang eh. Cargo van. Cargo van. So, label tayo dito. Tayo libre. Hindi naman. Vehicle, trailer. Large vehicle with trailer. Don't know. Potential tong trailer. Potential large vehicle. Check muna natin yung size ng large vehicle bago tayo mag-ano. Ayan o, LiDAR ground points rule. Do not include points from the ground. So, hindi kasali. Utilize the view. Press nga natin W. Ay, label. Naka-label tayo. Dito. Ano naman? Vehicle. Label. Vehicle with dummy. Trailer. Attribute wala. Ito. Label definition. Nandito nga talaga. Vehicle. Vehicle with dummy. Ba't may dummy? Grabe naman. Objects with trailer. Towing. Di tayo sure kung may tinutow to eh. Pero parang large truck lang ata to eh. Large vehicle. Bus. Large vehicle nga lang to. So, let's large vehicle. Blue. Yawing. 91. Synchronize natin sila lahat. Negative 90 tayo para maging sure. Pwede na yan. Wala na tayong pwedeng i-adjust dito. So, check. Always top view yung view nyo, no? So, ito, balikan ko to kasi yung yaw niya is nasa 90.01. So, negative 90 lang natin din. Synchronize lahat para walang di sila magkabungguan. Natakbo nito 90, tas pagdating dito 91. Tas ito 90. So, kung i-draw mo yan sa map, ito 90 degrees. Tapos ito yung bus 90 degrees. Papunta siya dyan. Tapos yung isa naman nasa 91 degrees pa ganyan. So from time to time kung mas mabilis itong 91 degrees tumakbo, babangga sila. So dapat synchronize 90 degrees tayo. No? Synchronize 90 degrees tayo. So wag yung crucial din yung yung natin, yung yaw. So again, may kotse dito, summarize. Yan. Then pwede nyo i-drag ng ganyan. Pwede namang i-adjust yan. Pagdating dito, yan o. Adjust nyo agad. Diba?
Yung yaw, ayan oh. Kung i-drag mo, kung i-long press mo tong yaw sa left, long press, left click, pwede mo siyang i-drag left and right. Ayan. So, nag-a-adjust siya. So, para maging ano, para maging pulido, sabihin natin ganyan. Tapos, gusto mo naka-synchronize siya sa lahat. Double click mo lang. Double left click. Pag nag-highlight na ng blue yan, pwede mo na i-manual input yung negative 90. Yun. Diba? Tapos, yung face niya, change face, nakaharap na sa harap yan. So, all you need to do is to yan, i-drag yung ano. So, ito floor, huwag nyo isali to. So, dapat may room siya sa baba para maipasa mo yung ano. So, dito hindi na siya, di na, ayun, pansin nyo, yung harap di na nakikita, no? Dito mo maisisingit yung ano eh, yung dito mo maisisingit yung ano, yung standard sizing. Saan yun? Click ulit tayo dito. Yung lapad is 1.85. Lapad 1.85. So, kulang pa sa lapad to. Hindi, yan lang yung nakikita mo eh. Wait lang. Oh, yan lang eh. Strict, actually, kung tutusin, stricto sila sa pag ano mo sa LiDAR point. Dapat, kung maaari, dikit talaga sa halos dikit sa tuldok. Pero, may sinusod naman tayong ano, size. So, pwede mong i-adjust yan. Pwede kasi 185 eh. Ayan, oh. So, pwedeng hanggat pasok siya sa 185, pwede yan. Kung maibabagsak mo siya sa 185, kung wala ka naman nakikitang LiDAR points dito sa gilid, pwede pa rin. Pasado pa rin yan. Dito naman, wala din. So, pasado na yan. 1.7. So, yung haba, magkano? 4.6. So, ima-manual natin, 4.6. Yun yung standard eh. Oh, yan, di ba? So, ganito siya kahaba. Wala nang LiDAR points dyan. Pero, 4.6 yung standard eh. Alam mo naman yung dulo. Kita mo naman yung dulo. Ayan. Kita mo yung dulo. Ayan o. Sa dulo, wala nang LiDAR. Ito, pwet ng kotse yan. So, wala nang LiDAR dyan. Wala nang LiDAR point. So, yun. 1.5 yung height. 1.6 pwede na yan. So, label na natin kotse yan. Check na natin. Mekos na yung mga brother. So, all goods na yan. Yun. Ganyan lang. So, hope na naintindihan nyo. At make sure kung may nakita kayong poste, salin yung poste dyan. Dito wala namang poste dito. So hindi nakasali yan. So goods na yung ano natin. Iaano ko na lang to lahat. Ang nakita ko dito 10. Kung i-zoom out mo talaga siya, parang 10 yung nakikita ko eh. So may 4 na 4 na ako na annotate. Ito pang 5. Panigurado makapal yung points niya, no. 5 6, 7, 8. Potential 8 cars. 8 to 10. Di pa kasali to. Ito parang kotse din to eh. 9 tsaka ito sa harap. Basta makapal na points, makakapal na tuldok. Ayan o. Yan, parang kotse to. Para ma-identify mo kung kotse talaga yan, pwede mong lagyan ng box yan. Yan. Pwede mong i-box yan. Tapos ilapad mo. Tapos i-drag mo lang. Yan. Drag mo lang, drag.
So wala. So delete natin, di kotse yan. Di ko nakitang may ano, may nabuong hugis kotse. Ito sure ako kotse to. Kotse yan. So nag-start ako sa puwet ng kotse. Yun, kotse yan. So make sure na mahanap mo yung ano niya. So wala siya dito. So kung di mo siya mahanap, i-large scale mo yung cuboid para mahanap mo. So yan, nakita ko na. I-large scale mo lang para maisakto mo siya sa position. So yan, kita ko na yung position niya. So i-reduce ko na yung size sa standard kasi hindi na detailed to eh. Yan, side view, yung yaw niya, I mean yung face nasa harap. So ito yung likod, kita ko na yung ano niya. Okay, so hanapin ko muna yung, so yan lang yung nakikita ko. Yan. So yung lapad 1.8 lapad, so reduce natin. 1.8 dapat yan eh. Ito 1.5, so i-ano natin sa 1.8, 1.85. yan. Tapos yung haba 1.85, 4.6, 4.6. yan, so drag natin. Tapos yung height 1.60. Ito yung sinusunod ko ah. Ano, sabihin yung di ko sinasabi. So yan na. Tapos 90 degrees, then vehicle. 'Di ba madali lang? Yun, check na agad. So label vehicle, dimension based sa standard, sinunod natin. Yung position, nahanap naman natin yung mga LiDAR points. Tapos yung yaw niya nasa 90 degrees. Check ko na at goods na yan. So yan. Sana ano, may naintindihan kayo no. So mostly kasi yung mga nagla-LiDAR mga Nigerian. So tapos ano pa, di mo pa masyado maintindihan yung ano nila. So kung may mga question kayo, feel free to comment down below at try natin sagutin yung mga questions nyo. Then update ko kayo pag nasahuran ako dito. Ito 3 frames lang to, medyo maliit yung bigayan nito. Pero madali lang din naman. So bilisan mo lang yung ano, yung paggawa para mas mabilis yung profit mo. So yan lang muna, peace and out and chill.